Chapter 11 Past Newbies Zane's Point of View. Nakasunod kami kay Supremo na banayad lang na naglalakad. Nasa gilid ko ang lalaking nanginginig pa rin hanggang ngayon. Kasama rin namin sina Onel at Fritzy na hindi rin kumikibo. Kung tutuusin ay maliit na bagay lamang para sa atin na matapunan ng juice. I mean, magagalit tayo, pero hindi naman nahantong sa ganito. Hindi ko pa nakikita ang Dark Hell Jail o DHJ. Pero hindi ko pinapangarap na mapasok doon. I am sure na kamatayan ang hatid noon sa kahit na sino. Ayoko pang mamatay. Ang paulit-ulit na katagal lumabas sa bibig ng lalaking katabi ko na si Ferry, ayon sa sinabi nga kanina. Nakaramdam ako ng awa pero hindi ko kayang magsalita at sumalungat kay Ace. Hindi ngayon na nag-aapoy siya sa galit. Nakita ko na naman ang demonyo nagkakubli sa kanya, nakakakilabot. Habang palayo ng palayo ang nilalakaran namin ay palayo kami ng palayo sa HU. I mean is parang likod ito ng HU. Mga nagtataasang puno lang ang narito at mga talahib. Mabuti na lang at tanghali pa lang kaya hindi mahirap lakarin. Ayoko pang mamatay. Muling sambit nito sa sarili na halatang kahit na anong oras ay iiyak na. Tumingin ako kay Onel na kanina pa buntong ng buntong hininga. Once he said it, no more question. That's who Ace Rage is. Sambit ni Onel. Kung ako sa'yo, Zane, bitawan mo na ang pwesto. Hindi mo gugustuhin makita ang buong demonyo na nakakubli sa loob niya. Pananakot ni Fitzy na nakangisi. I am not scared. Matigas kong sambit na mahinang ikinatawa niya. Really? Pero ako, oo. Nakita ko na minsan kung paano siya magalit. Silent but deadly. Bulong nitong muli na hindi ko na pinansin. Yes, alam ko na hindi ko pa nakikita ang buong Ace at tinaamin kong nakakaramdam din ako ng takot sa kanya. He is the president of this hell for God's sake. He is a devil with an evil mind. Huminto kami sa nag-iisang kulungan sa gitna ng parang gubat na ito. Simentado ang kabuuan nito. Tanging nag-iisang pinto lang ang meron nito at malakas na klase ng bakal ito na hindi basta-basta nasisira. Wala akong makitang kahit na ano sa loob dahil madilim. Ano kayang meron sa loob nito? Kamatayan? May kinuha si Ace sa kanyang bulsa. Isang susi. Ang susi ng DHG. Binuksan niya ito at masangsang na amoy ang nasingot namin na ikinaatras namin ni Onel at Fritzy. Ang bakal na pinto ay may bahid ng mga natuyong dugo. Shit, anong kaparusahan ito? Don't let me to push you inside. Walang emosyon na sambit ni Ace na seryosong nakatingin sa lalaking tahimik na lang at parang tanggap na ang katapusan niya. Kinilabutan kami na lumawak ang ngisi sa labi na lalaking mahinang tumatawa na ngayon. Kilala kita, Supremo. Alam ko ang sekreto mo. Unti-unting mumisirin si Ace na ngayon ay lumapit na sa lalaki. I know. Kaya nga kita dinala rito eh. Alam ko rin ang sekreto mo. Sagot ni Ace na ikinakunot ng noo ng lalaki. Anong sekreto ang sinasabi nila? May mga sekreto pa bang nakakubli? Paano mo nalaman? Tanong nito. Hindi ako ganun kababaw para lang sa natapon na Diyos ay parusahan ka ng ganito. Alam ko ang ginawa mo. Ikaw ang pumatay kay Grace. Sagot ni Ace. Alam mo hindi ito magugustuhan ni Jane kapag sinabi ko ito sa kanya. Si Grace ang babae na saksihan mong pinatay, Zane. Lumunok ako na mapagtanto ang sinabi ni Onel. Siya ang gumawa nun? Isa ba siyang miyembro ng BBG? Wag, please. Lumuhod ito sa harap ni Ace na ikinatawa nito. Is this how evil Ace is? Pero demonyo din naman ang lalaking ito para pumatay na isang tao. Evils. I won't tell her unless you go inside of DHJ now. Mabilis na tumakbo ito sa loob kasabay ng pag-lock ni Supremo sa pinto. Wala kaming narinig na kahit na anong ingay. Anong nangyari? This is our job, Miss Zane. Kailangan nating patayin lahat ng makasalanan. Kailangan mawala lahat ng dapat mawala. Wala na ako nagawa kung hindi sumunod sa kanila na ngayon ipabalik na. Muli kong sinulyapan ng DSJ. Hindi ko alam kung ano ang nakita ko pero sigurado ako. May iba pang tao sa loob nun. Kinilabutan ako kaya mabilis na humabol ako sa kanila. The president is the one who implemented the punishment. Sabi ni Onel na ngayon inakangiti na. Parang wala lang sa kanila ang nangyari. Si Ace, siya ang gumawa ng parusang kamatayan na ito. Pero bakit? God, nakakakalabot ang isang halimaw na ito. Mas magiging maingat na ako ngayon sa kanya. Ayokong mangyari sa akin kung ano ang nangyari sa lalaking iyon. Supremo! Supremo!
Natigilan kami sa paglalakad nang harangin kami ng isang babae na ngayon ay nakaluhod na sa harap namin. Asa na po si Ferry? Supremo, please, asa na po siya? Tanong nito. Si Ferry ay ang lalaking nahatulan kanina. Is gone. Matigas na sagot ni Ace. Humagulgol ito ng iyak kaya nilapitan ko na ito. Inakay ko siya papunta sa isang bench. Umalis lahat na nakaupo roon matapos akong makita. Na number 9? Isa ka rin sa kanila. Sigaw nito. Sorry, ang tanging sagot na nasabi ko. So sorry? Tanong nito na halatang nagulat. Nagsusorry ka? Tanong nito. Patawad, hindi ko ginusto ang nangyari kay Ferry. Ulit ko. Kasama ka sa highest ten. You shouldn't say sorry. Sekretary ka pa. Lahat ng mataas ay hindi humihingi ng tawad. Napabuntong hininga na lang ako. Kagagawa ng isa, apektado kami. Ngayon ay naikukumpara na rin nila ako sa mga demonyo. Shh! Anong pangalan mo at kaana-ano mo ba si Ferry? Pag-iiba ko ng topic. Pinunasan nito ang kanyang mata bago tumingin sa malayo. Ako si Jane at si Ferry ang aking boyfriend. Malungkot nitong saad. Boyfriend niya siya? Ang babaeng ito ba ang tinutukoy ni Ace? Pero bakit ganun ang naging reaksyon ni Ferry nang tinakot siya ni Ace? Nasasabihin kay Jane na pinatay nito si Grace. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pinatay nila ang nag-iisang best friend kong si Grace, tapos ngayon ang boyfriend ko naman. Shit, best friend niya si Grace na pinatay ni Ferry na boyfriend niya. Kaya pala ganoon ang naging reaksyon niya nang tinakot siya ni Ace. Pero bakit kaya niya pinatay si Grace? Anong rason niya? Anong pangalan mo, Binibini? Tanong sa akin ni Jane. Zane, sagot ko. Kayo ang newbie, hindi ba? Sa loob ng 5 taon, ngayon lang ulit nagkaroon ng bago rito. Sambit nito. 5 years ago? May mga napadpad na rin dito? Panibago na namang tanong na kailangan kong hanapan ng sagot. Anong nangyari sa kanila? Tanong ko. Namatay, lahat. Sagot nito na ikinatayo ng balahibo ko. Posible kayang sapitin rin namin ang sinapit nila? Nakakatakot. Pero sa unang pagkakataon, nagkaroon ng kapayapaan sa HU. Sa unang pagkakataon ay natigil ang pagdanak ng dugo dahil iyon sa kanya. Sambit muli ni Jane. Sino siya? Isa rin ba siya sa mga bago noon? Anong ginagawa niya? Bakit naging maayos ang lahat noon? Pero hindi rin nagtagal ang lahat. Lahat ay may hangganan. Nagbalik ang lahat sa dati. Ang mas nakakatakot ay mas bumangis ang mga demonyong noon ay maamo. Wala akong maintindihan. Ano ba talagang nangyari noon? Ate Zane, ang babaeng iyon ay matagal mo nang nalamangan. Sambit nito na ikinakunot ng noo ko. Naging miyembro siya ng highest 10 2 buwan matapos ang pagpasok nila rito. Ikaw, wala pang 1 buwan. Ang pinagkaiba niyo lang ay na-inlove sa kanya ang Supremo na anak ng dating headmaster ng HU. Sige Ate Zane, mauna na ako. Pinanood ko lang paano maglaho sa aking paningin si Jane. Na-inlove sa kanya ang dating Supremo na anak ng dating headmaster? Sino? Sino ang babaeng iyon? Sino ang dating Supremo? Sino ang headmaster na tinutukoy niya? Paano silang lahat namatay? Anong nangyari 5 years ago?